Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Ngunit bago tayo magpatuloy sa actual na video, ay tayo muna ay magbasa ng mga komento, hinaing at opinyon ng ating mga netizen at ng taong bayan. Iba na ang congressman na miyembro ng Quadcom, walang respeto sa karapatang pamatao kung ang gusto nila, yun lang ang gusto nila. Nasasabihin ng mga testigo na kinukumbina nila bakit pa may hearing at naghahanap pa sila ng mga testigo dyan, di naman nila papayagan magsalita ng totoo. Sobra na ang kapal ng mga crocs kahit binansagan silang mga cross ng House of Representatives. Kapalan talaga ng balat, isa na lang ang natitira. Vote Dante Marcoleta at al for Senator. Vote straight PDP laban. Sana tuluyan ng kasuhan ng mga tuwadkom para matigil na mga walang kwentang hearing na sasayang lang sila ng oras at pera ng bayan habang marami ang walang makain sa kababayan. Nation, mga buwisit silang lahat, sana magkaroon ng epidemya at silang lahat ang unang tamaan nang mawala silang lahat. Kaya pala gusto nila ng hearing, malaki pala ang perang tinatanggap nila. Siguro gayon din ang mga senatong gusto rin mag-hearing, malaki pala ang sagod nila maliban sa sweldo bilang congressman at senator. Malaking pera na kulimbat ang yaman na ninyo. Sana all. Hubas-obas ang pera ng bayan sa kakahiring. Bawat hearing 10 million halaga. Grabe ang korupsyon sa kongreso. Sana yung eleksyon ito hindi na siya manalo, tuwadkom. Napansin ko lang kay Fernandez mula magsimula ang hearing, kung magsalita hindi makadiretso, pag panagsalita mag-English, sorry ha, parang trying hard, di maalis ang nakakapaghalata. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat and God bless. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, inanunsyo ni Representative Dan Fernandez na handa ito at si Representative Bienvenido Abante Jr. na pansamantalang bakantehin ang kanilang chairmanship. Kasunod ito ng inihayag ni dating Mandaluyong City Police Chief Colonel Hector Grijaldo na kinausap siya ng naturang mga mambabatas para kumpirmahin ang umano'y reward system sa war on drugs. Sa naging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong October 22, sinabi ni Grijaldo na kinausap siya ni Fernandez at Abante para kumpirmahin ang sinabi ni retired Colonel Royina Garma na mayroon talagang reward system. Kasamaan niya nito sa isang kwarto noong kinausap siya ng dalawang mambabatas ang abogado ni Garma. Sa pagdinig ngayong Webes, sinabi ni Fernandez na ang kanilang hakbang ni Abante ay upang hindi mabahiran ng negatibong impresyon ang isinagawang pagdinig ng Quadcom. Ang kanila namang anyang pagbaba bilang chairman ay kung dadalo sa pagdinig si Grijaldo at tatalakayin na ang naturang issue. May mga paganyan-ganyan pa itong mga to, no? And together, maybe with Chairman Abante, we will be trying to relieve temporarily our chairmanship in order to discuss this in transparent and impartial and honest investigation on this matter, because this pertains to the integrity of this Quadcom, and we don't want that this Quadcom be deluged with so many bad comments about what Chairman Abante and this representation. Ay, naku po, mga pinagagawa talaga nitong mga to. Hindi, ito lang nga, yung about dun sa pag-amin nung isang kernel na inaano nga sila nito nila Dan. Tsaka yung about dito sa dito sa tinatawag na pag-alis nila dito sa committee na to, no, scripted to.
Di ako naniniwala dyan eh. Hindi, sorry Lapit natin konting camera. Nawawala mukha ko eh. Di ako naniniwala dyan sa mga ganyang pakulo nila. Oo, pasimpatya lang naman yan eh. Lahat ng alam niyo ako, wala na akong tiwala diyan sa committee nila. Lahat na lang ata diyan eh. Lahat na lang diyan eh parang scripted na ho yung nangyayari. Paano ko ba nasabi na scripted eh? Nakikita niyo naman eh. Diba? Kitang-kita naman na ganyan ganyan sila tumirada. Ganyan sila, tingnan niyo yung lahat na nangyayari na yan, halos scripted naman yan. Oo, buti nga kamo dito sa isang kernel na to, nakalimutan ko lang yung pangalan, pero okay din kasi hindi siya nagpakontrol sa mga to. Yung pag-alis-alis nila, Benny at wala yan, lang yan, isa parte ng drama nila yan. Ay, nako. Wag na ho kayong dyan. Wag na kayong magpapaniwala sa mga ganyang taktika nila. Oo, na yan eh. Masyado na yan gas-gas. Hindi masyado ng gas-gas yan yung mga ganyang gawain nila na parang kaya sila nag-walk out dyan or umalis dyan dahil hindi dumalo si PRRD. Parte na ng movie nila. Hindi na kasi ako naniniwala talaga dyan guys. Hindi na ako naniniwala sa movie niya. Nila. Oo, masyado na kasing syempre immune na tayo eh. Immune na tayo sa samot-saring pakulo ng gobyerno. Kaya sa atin wala na yan, hindi na natin So, samantalang mapunta tayo dito sa isang video nila. Yung sinasabi ko kanina, napasuko ni Duterte si Dan at si mga kasuhan ko mga to. Sa posibleng krimen ng subordination with perjury na isasampang kaso laban kina Dan Fernandez at Benny Abante. Nagpasya silang matanggal sa kanilang tuwadko. Hindi kasi nila inasahan na si Colonel Grijaldo ay aamin para siya ay magbasa ng isang fake testimony laban kay dating Pangulong Duterte upang ito ay madiin. Kaya't ang dalawang ito na miyembro ng TUADCOM ay pinagtawanan ng mga netizens. From Philippine Star, Dan Fernandez announces that he and Representative Bienvenido Abante Jr. will temporarily vacate their chairmanship following the accusations of former Mandaluyong City Police Chief Colonel Hector Grijaldo that they pressured him to confirm the DRUGWA reward system. Hindi, tsaka bakit ibang-iba na kasi talaga yung ngayon, yung ibang-iba na talaga yung ng mga kongresista. Ba't nagigil kayo na humarap si PRRD sa inyo? Hindi, ito lang tanong ko, wala bang mga problema sa nyo? Wala bang mga problema sa mga lugar nyo? Hindi kasi puro na lang Duterte. Wala na bang problema dyan sa lugar nyo? Na pwede nyo mapag-usapan dyan sa hearing? Type 10. Before the House Quadcom, ayon pa sa kanyang statement, we will be trying to relieve temporarily our chairmanship in order to discuss this in a transparent and impartial and honest investigation on this matter. Because this pertains to the integrity of this Quadcom, and we don't want that this Quadcom be deluged with so many bad comments about what Chairman Abante and this representation. Dear Colonel Hector Grijaldo, see what man's courage can do? Pokemon Dan Fernandez and Dom Benny Abante have been Ayop sa pangalan nyo ngayon na naging Pokemon na kayo Ay nako. Hindi, ito marami na kasi. Ito siguro, hindi naman na siguro pero nahahalata na rin siguro nitong mga buayan na to na marami nang nagagalit sa kanila Dito totoo yan. Nahalata na rin nila na alam nila na imbis na
imbis na suportahan sila or damayan sila ng taong bayan, siguro nararamdaman na rin nila na ano, na ganun nga, na anak ng teting, ano tayo dito, yari tayo dito. Parang parami na ng parami yung nagagalit sa atin. Parang baka mamaya pag hindi pa natin to tinigil, ano, baka ano, tawag dito, baka di tayo manalo. Kasi kung katulad niyan, yung about sa mga daya-dayaan sa boto, normal yan, nangyayari yan eh. So kung yun ang panghahawakan nila, mananalo tayo dahil hawak naman tayo ni Tamba. Hindi naman sinasabi ng dadaya si Tamba ng boto pero yung kasi yung kadalasan na parang pinanghahawakan nila kaya lumalakas loob nila eh. So yun, kagaya ng sinabi ko kanina, maaaring scripted din to, di ba? From the Quadcom for the possible crime of subordination with perjury. It's all thanks to you. You've started dismantling the corrupt house of Tambayuda. You've inspired many to speak out. Things can change. They're not untouchables. We will fight back against the evils of Tambaloslos and his Tambalalays. If hindi ka nagsalita, iisipin ng mga Tambalalays that they can do anything. You have started the wheel turning. God will provide. Colonel Grijaldo, if they fire you, we will help you. Promise yan. Abante and Fernandez are afraid if ever a case of subordination or perjury is filed with the Philippine courts because in the Philippines, the punishment for subordination or perjury is the same as the penalty for false testimony. This means that the person who induces another to commit perjury is punished as if they had given the false testimony themselves. The penalty for false testimony includes imprisonment. The penalty for false testimony is prison mayor, which is 6 years and 1 day to 10 years in prison. Fine. The penalty for false testimony includes a fine of up to 1 million pesos. Disqualification. The penalty for false testimony includes a permanent disqualification from holding any elective or appointive post. Imbitado muli yan. Tablan din pala ng takot. Bakit umurong ang inyong buntot? Kahit sa nangyari sanang hearing kanina. Hindi, kung sakali mang totoo yan at talagang kaya nila nagagawa yan dahil natatakot na sila na sa maaaring mangyari sa kanila, dapat lang talaga matakot kayo. Lalo pag nakaupo na pag tumakbong presidente si BP Sara. Kaya nga kanina, kagaya dun sa sinabi ko sa live ng SMNI dun sa Banateros, no, na kung sakali man na dumating ang 2028 election at makalusot si Pastor Apollo Siquibuloy bilang senador, ay maaaring talagang may chemistry kasi magtambalan bilang vice president at president tong si BP Sara at si Pastor Apollo Siquibuloy, di ba? Kaya yung mga yan natatakot na rin yan eh. Kaya may mga ni dyan sa mga dibdib niya nga, kaba-kaba na lang yan. Kaya lang naman din nila to ginagawa dahil una, napapakinabangan nila yung kanilang boss, kung sino man yung boss na nag-uutos sa kanila. Pangalawa, alam nyo naman na may mga kaso din tong mga to. Kaya siguro nag-iisip din sila na sundin natin kasi baka makasuhan na naman tayo. Baka yung natutulog nating mga kaso mabuhay. Diba? Kaya yan sila, kaya ganyan lang, tuloy-tuloy lang ginagawa. Pero kinakabahan yan. Niwala kayong hindi kinakabahan yung mga yan. Kung saan imbitado muli ang dating Pangulong Duterte, ay hindi ito sumipot. Kaya't ang lolo mo Paduano, bisit na bisit sa kanyang naging press con at magkanda bulol-bulol at utal sa galit at pikon kay dating Pangulong Duterte, habay tila maha-high blood. Nagigil sila no? Pero kapag ito alam ko dyan sa komite, talagang medyo nila dyan si PRRD. Yan kaya nga kaya nga gigil to mga to. Tapos hindi sila sinipot.
Pero para sa akin, hindi na. Oo. Hindi na para, hindi naman sa kawalan ng respeto. Kasi paano mo na marirespetuhin tong mga to? Kahit ako sa kalagayan ni PRRD, ba't ko kailangan respetuhin kayo? Eh kung kayo nga, grabe kayo manghusga sa ibang tao eh. Ginawa nyo ng korte yung committee na yan. O di ba naman, halatang-halata naman para namang para naman talaga ng korte yung tawag dito, yung committee ngayon. Okay, tuloy. Sobrang inis at Panoorin natin yung narito niya. ang reaction ni Mr. Talker. Panoorin natin. The only last reason that he mentioned in this letter is all the questions were already answered in the Senate. Tama. And that is not true. Because we have a lot of 20,000 questions that we wanted to ask him. 20,000! And with this, Mr. Chairman, yung pong reason niya for not to be here is not acceptable. So, Mr. Chairman, I believe that my position, in trying to inhibit ourselves, in this investigation pertaining to the number one issue that he mentioned, and also with the issue of Colonel Grijaldo, we will comply with the mandate of this Quadcom to inhibit ourselves and be a part of the resource persons that will be questioned by the members of this Quadcom. Hindi ba? Oh, yes, mga lord. 20,000 pa ang iki-question nila. Grabe, 20,000. Ano yan? Unlimited na tanong? 20,000 ang question. Hindi, kung sakali man totoo yung sinasabi ni Don Fernandez, dyan natin mapapatunayan na scripted nga ito. Nakaplanado na talaga yung mga itatanong nila. Ay, naku po. Hindi pa tayo dito. Samantalang dito yung pagliban ni ex-president Rodrigo Roa Duterte tinuligsa ng Quadcom. Asyerto ay giniit na protektor si Duterte ni na Yang at Lim. Ito, panoorin natin. Ano ang aksyon ng Quadcom sa hindi pagdalo ni dating Pangulong Duterte sa pagdinig? Monica, magpapadalo uli ng imbitasyon ang House Quadruple Committee o Quadcom kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at maging sa abogado nito na si Attorney Martin Delgado III matapos sumulat na hindi makakadalo sa pagdinig ng Quadcom ngayong araw. Kabilang sa dahilan ng dating Pangulo sa hindi nito pagdalo ay sa kawalan umano ng integridad ng 4 House panels at naniniwala siya na nasabi na niya ang lahat ng dapat niyang sabihin kaugnay ng issue ng extrajudicial killings, gayon din ng kanyang kampanya kontra illegal na droga sa ginawang pagdinig ng Senado sa anti-drug war. Questionable para sa mga kongresista ang hindi pagdalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Quadcom ngayong araw. Gayong nakaharap naman ito sa subcommittee hearing sa War on Drugs. Hindi ako talaga, pagkait ako tanong, hindi ako pabor na humarap pa si PRRD dyan sa Quadcom. Hindi na. Wala na, hindi na kailangan pang humarap dyan si PRRD. Okay na yun. Bakit? Tsaka ito pa yung tanong, ano bang pinagkaiba? Ano bang meron sa committee na hindi nyo kayang respetuhin yung nangyaring hearing sa Senado? Yun yung pinakatanong dyan eh. Nag-hearing na sa Senado, nag-usap-usap na doon. So ano pa? Lahat naman ng itatanong nyo, paulit-ulit lang din naman. Kung ano yung tinanong doon sa Senate hearing, nasagot naman ni PRRD yun. Ano yan? Mas magaling kayo magtanong, ganon? Kaysa kay Risa Ontiveros, ganun ba? Ganun ba yung gusto niyong palabasin? Senate Blue Ribbon noong October 28. Sa unang liham na ipinadala ng Council ng former President na si Attorney Delgra noong October 21, sinabi nitong hindi makakadalo si Duterte dahil hindi maganda ang pakiramdam nito. Gayunman, tiniyak nito ang willingness ng kliyente niyang humarap sa Kamara pagkatapos ng November 1, 2024. Subalit sa ikalawang liham nito para sa Quadcom na may petsang November 5, 2024, iginiit na nitong hindi makakadalo sa pagdinig dahil sa iba't ibang dahilan. Malinaw po, Mr. Chairman, na naglulukuhan tayo dito. Naglulukuhan tayo dito because the first letter promised us that he will be present. After Gigil. Gigil si Paduano. November 1. Kung hindi tayo naglulukuhan dito,
Eh ano, Yan din. natatakot siya? Na pumunta dito? Wow! Atapang na si Paduano ngayon Si PRRD pa talaga ang natakot sa inyo? Hindi, ito kung sakali mang dumalo si PRRD dyan sa committee na yan, tapos tong mga to. Hindi, eto, alam ko, etong mga to, walang patawad to eh. Walang patawad tong mga ano to at walang paggalang. Kitang-kita naman natin sa lahat ng mga hearing nila, no? So alam naman na natin at suspect na natin na talagang hindi nga nila re-respetuhin si PRRD. Hindi katulad sa kahit papano, kahit ganun-ganun si Risa Ontiveros at si yung mga dun sa Senado, may kita natin na yung katulad ni Pimentel na talagang nirespeto niya si PRRD at yung iba pa ng mga senator. Pero dito alam naman natin talagang kukuyugin nila dito si PRRD. Talagang gusto nila talagang ipahiya dahil alam naman nila na dun magiging masaya yung kanilang leader eh. Di ba? Kaya nagigil tong mga to na, oy, ano na yan, hindi nyo ba kayang papuntahin yan? At papuntahin niya, maraming pinagsasabi sa akin yan. Ganon. Si Representative Sia Alonto Adjong, House Assistant Majority Leader, duda ng sisipot pa sa kahit anong Quadcom hearing si dating Pangulong Duterte. Wala, alam mo na eh. But just to be honest, Mr. Chair, I don't think the former president will ever attend the Quad Committee hearing. Okay. I'm sorry to say that. Okay. I really have a strong feeling that he will never attend the Quad Committee. Okay. And since Attorney Delgra is his lawyer, I would wanted to ask him about the content of his letter. Samantala, humarap sa Quadcom sa pamagitan ng Zoom platform si dating police officer na si Eduardo Asierto. Si Asierto ang nagsasabing may kaugnayan sa illegal drug operations ang mga negosyanteng sina Michael Yang at Alan Lim. Ayon kay Asierto, si dating Pangulong Duterte umano ang protektor ng sinasabi nitong drug lords. Wow. Dalawa rin umano sa kasamahan niya ang napahamak dahil sa kanyang expose. Siguro po yung pinakamalaking... Kung tayo na pinapaniwalaan nyo tong kupal na to. Ay, itong mga, yung mga testigo ng mga crocodile na to, no? Ang lupit ng mga estilo. Ang tagal na to eh. Tsaka may kaso to, di ba? Dating involved sa droga to eh. Accomplishment ko is yung na-discover ko. Discovery ko. Ay, asan yung ebidensya mo? Ang tagal mo nang pinaglalaban yan. Hanggang ngayon, wala ka namang ebidensya. Namin, yung protection na ibinigay ni Pangulong Duterte sa dalawang drug personalities na si Michael Yang at si Alan Lim. Wow. Kaya lang nga po is... Kaya saan na nga yung ebidensya? Dito ko sobrang nagtataka talaga. Sobrang tang-taka ho ako na, alam mo yun, sa lahat ng naging witness labang kay PRRD, puro lang, ang ebidensya ay puro lang bibig. No? Sa totoo yung ginagawa nila, kaya-kaya na natin gawin ngayon eh. Hindi, kahit ako, halimbawa, pupunta ako dyan, sabihin ko, si PRRD, siya talaga yung hari ng drug lord sa buong Pilipinas. O gano'n. So ibig sabihin, karapat-dapat na ba akong karapat-dapat na ba akong paniwalaan? Dahil sinabi ko yun, di ba? So parang napakapangit lang ng ganung napakapangit lang ng ganung palagi nilang ginagawa na puros bibig lang yung kanilang ebidensya. Nalagasan ako ng dalawang kasama ko. Sino po ba ang may kagagawa ng pagkamatay ng inyong mga kasamahan sa anti-illegal drug campaign? Wala pong iba kundi yung dating Pangulong Duterte. Wow. Eto na lang eh. Isipin nyo maigi Bakit niya isisisi kay PRRD na kaya daw namatay yung mga pulis, yung nalagasan daw siya ng mga kasamaan dahil daw kay PRRD? Hindi. Kasi kabubuhan nyo yun.
Hindi ito, sorry po sa mga kapulisan natin. May respeto, napakalaki po ng respeto ng Banateros. At ako, napakalaki ng respeto ko sa mga kapulisan. Pero ito na lang, bakit isisisi kay PRRD ang pagkamatay ng 2 pulis na yun? Kung nasa operation kayo, halimbawa may mission kayo by bus operation, at nabaril yung 2 pulis na matay, o bakit si PRRD ba nagpapatay sa kanila? Hindi naman, di ba? O nasa mission kayo eh. Okay, tuloy pa natin. Dahil gusto nila kaming patahimikin dahil doon sa na-discovery namin na involvement ni So gusto daw patahimikin. No. Ang tanong, sino ba mga pumatay doon? Dapat tanungin nyo yun, yung mga pumatay doon sa kasama mo. Kung si PRRD ba yung umano? Michael Yang saka ni Alan Lee. Bakit ko daw kinlir si Michael Yang? 2004, kahit magtumbling-tumbling si Colonel Asierto, walang pangalang Michael Yang na personal. Nga pala, shoutout kay ex-PDEA Chief Wilkins, ha? Oo, hindi hindi umobra dito si Abante. Sinigaw-sigawan niya to, na pinalagan siya eh. Gago! Napanood niyo yung video kay Abante, pinalagan niya talaga. Ay ko, ayos nga yun eh. Talaga pinapalagan yun eh. Oo. So, ngayon, hindi siya nakaporma dito kay Wilkins. Sa Davao Clandestine Laboratory. Dahil kung kasama ang Michael Yang doon, dapat kasama siya sa kinasuhan namin. Tama. Umabot ng 2016. Wala pa rin Michael Yang. Hindi naman napigilan ni Jimmy Cuban, dating intelligence officer ng Bureau of Customs, na mapaluha nang mapanood ang kaibigang si Asierto sa pagbinig. Uba! Umiyak ba't may umiiyak na? Dumakampi ba to? Si Cuban ang testigo sa Quadcom na nag-uugnay kina Davao City Representative Paul. Yun na naman nga. Ba't lahat ng witness nag-iiyakan, no? Gago! Kasi ano yun eh, syempre, sabi ng ang boss nila, pag umiyak-iyak kayo ha. Kasi alam mo naman, ang taong bayan, pag nakita kang umiyak, masasabing totoo ang sinasabi nyo. Hindi kadalasan ganyan eh. Oo, pag umiyak na, akala mo totoo na talaga yung mga ginagawa o sinasabi. Hindi nila alam na anak ng teteng, pinapasakay lang pala sila. Paulo Pulong Duterte at Attorney Mans Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, sa shabu shipment sa pamagitan ng magnetic lifters noong 2018. Ayon kay Cuban, katulad ni Asierto, nalagasan din siya ng mga kasamahan. Pasalamat mo kami sa Diyos dahil pareho kaming buhay. Si Colonel Paro, dinamay pa yung Diyos. ito po namatay. Si Captain Perote. Si Agent Hernan Abario, kasama ko sa customs, patay. 2 rin ang namatay sa akin. Sa kanya, ilan ang namatay? Dahil po dyan, sa Davao Mafia, and their purpose to save the Queen in order to become the next president. That is how, ganun nila ginawa. Lahat patayan. Kabilang din sa mga inusisa sa Quadcom, ang negosyanteng si Rose Nonolin, incorporator ng Golden Sun Night. May bago na naman panibagong witness na naman. Ayop na yan. Ay, naku po, puro mga witness ha. Hindi na kayo naubusan ng witness ha. Ay, naku, ewan ko ba dito sa mga, alam na,